maliwanag? Pumalagpak kayo, hindi ako naririnig. Nakita nyo? Talagang, natatanong ko pa lang. No? Natatanong pa lang. Kaya, mas maganda yun. Kita mo yung mga nakapuso sa unahan. Talagang nakikinig, no? Anyway, ito pong oras natin ay oras de peligro. Ito po yung panahon na napakasarap matulog. Pero may pakiusap po ako sa inyo, bawal matulog. Ngayong ating recollection, bawal matulog ha. Alam niyo po ba ang pagtulog ay pag-practice ng kamatayan? Totoo po yun. O di ba pag may patay, anong sinasabi nyo? Parang natutulog lang. Kasi ang pagtulog ay pag-practice ng kamatayan. Kaya kayo magtulog kayo ng tulog, pinapractice nyo na ang inyong kamatayan. Kaya mamaya pag may katabi kayong natutulog, siguhin mo, nagpa-practice ka na naman. Mamaya mamaster mo na yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya importante isip tayo. Amen? O yan ang sagutan natin dito sa recollection natin. Ang sagutan ano? Amen. Alam niyo ibig sabihin ng amen? Pagsang-ayon na may kalakip na pananam. Amen. Amen. Ang gaganda nyo. Amen. Lakas ng pananampalataya nyo. Ibang klase talagang mga nagabagong ilog, malakas ang pananampalataya. Pero alam niyo po una sa lahat, ako po'y walang sawang natutuwa at nagpapasalamat. Alam niyo po, una, sa kapitan niyo at sa barangay council. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po talagang pagpanahon ng Kwaresma, talagang di nila kinakalimutan yung mga ganitong gawain. Tama po ba? Yung inaalala, hindi lamang yung pang-physical. Kasi madalas, ang hinahanap natin, ayuda. May ayuda ba dyan? May pamimigay ba dyan? Kung wala, huwag na kayong pumunta. Alam niyo po, mas itong tatanggapin nyo ngayong hapon, higit pa sa ayuda. Alam niyo po kung bakit? Ang makikinabang ay ang ating kaluluwa. Pumalakpak nga yung mga may kaluluwa. Pag matino ang kaluluwa, nakataas ang dalawang kamay. Dalawang kamay nakataas. Pag halang ang kaluluwa, nakababa. O sige, taas ang dalawang kamay. At ipalakpak sa Diyos na buhay. Yan. O, warning. Kung may maamoy man po kayo sa tabi nyo, huwag niyong lalayuan. Pag tulong-tulungan natin, mauubos din yan. Yung iba, hanapin pa kung saan nagmumula yung amoy. Pag nasumpungan, more power to you. No? Akala ko anong power ang ibinibigay mo. So, ngayong hapong ito, handa na ba kayong makinig? Handa na kayong makinig? So, ngayong hapong ito mga kapatid, may ipapaunawa ako sa inyo. Sabi nga po dito sa ating nakalagay sa likod, pamilyang nagkakaisa kay Jesus sama-sama. Alam niyo may isang kantang Tagalog na sabi dun sa kanta ganito, ako, ikaw, tayong lahat na natitipon ay may isang Panginoon. Sabay-sabay isisigaw sa mundo, si Jesus ang Diyos ko. Sama-sama tayo para kay Kristo. Ako, ikaw, tayong lahat, kapit kamay, isisigaw sa mundo. Si Jesus ang Diyos ko. Ako, ikaw, tayong lahat para kay Kristo. So, naniniwala po ba kayo na pagsama-sama tayo para sa Diyos, walang imposible? Amen? So, sama-sama tayo para kay Kristo. Gets nyo? Gets na gets? Okay. May ipapaunawa po ako sa inyo na kung meron po tayong dapat kailangan talaga sa buhay, ito'y walang iba kundi ang Diyos. Sinong gustong umunlad ang buhay? Taas nga po ang dalawang kamay na gustong umunlad ang buhay. At muling ipalakpak sa Diyos. Si Brother Minyong, nagkita na naman kami. Last year, nagkita tayo ngayon. Kasi
Si Brother Minyong po, kasama kong nag-outreach sa Calamba City Jail bago mag-pandemic. Kaya lang nung nag-pandemic, pinagbawalan na ho kaming pumunta doon. Medyo mahigpit po ngayon sa mga jail. Yan po ay pinagkakatiwalaan ng isang mayamang pamilya dyan sa San Juan. Siya po yung driver nila at kung ano-anong nasa bahagi na ng pamilya, kabarangay nila. Kaya ibig sabihin yung mga taga-Bagong Ilog, pinagkakatiwalaan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, pinagkakatiwalaan. Diba? Pumalagpak nga yung mga pinagkakatiwalaan. Praise God. So, may music akong ipaparinig sa inyo, kakantahin ko po, na tayong mga tao, kung gusto natin umunlad, iba yung word na unlad, unahin natin lagi ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng unlad. Nung ginamit ko po ito, doon po sa Nueva Ecija, yung kaibigan ko pong tumatakbo ngayon ng Vice Mayor sa pangatlong pagkakataon, ito po ngayon yung naging tagline niya. Unahin natin lagi ang Diyos. Nasa Proverbs po yan. In everything you do, put God first and will crown your effort with success. So, ibig sabihin, people need the Lord. Maestro,
Tuloy niyo po. Ulitin ko ha, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, matinik man ay malalim. Ulitin ko po ha, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, matinik man ay malalim. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Kanino ba tayo galing? Ayan na naman kayo. Sumagot ho kayo. Para kayong mga puwit naman. Kanino tayo galing? Di ba sa Diyos? Ha? So kung di tayo marunong lumingon sa Diyos na siya yung kailangan natin, di natin makakamit yung ating pangarap. Kaya ang magiging kanta mo na lang ay, pangarap ka na lang ba? Kantahin niyo po, huwag yung itula. Ha? So, o magiging katotohanan pa. Yung mga nakatayo po sa likod, may mga bakante pa pong upuan dito sa unahan. At sila po yung unang kakain ng Jollibee mamaya. No? Okay. Saya nyo, nakarig lang kayo ng Jollibee. No? Para kayong mga bata. No? Na may Jollibee. Okay. Actually po, baka hindi Jollibee ang in-serve, Kenny Rogers. Anong akala nyo sa Bagong Ilog? Ha? Mayaman ang Bagong Ilog. Kaya Kenny Rogers. Ang nagluto si Mang Kenny saka si Mang Roger. Yun ang gagawin. O, Kenny Rogers. Okay. So, handa na ba kayo? May nagtanong na po ba sa inyo ng ganito? Ligtas ka na ba? May nagtanong na sa inyo ng ganito tanong? Madalas, ang magtatanong yan, mga hindi Katoliko, tatanungin yung mga Katoliko, ligtas ka na ba? Anong sagot ng mga Katoliko? Yan, ganyan. Ligtas ka na ba? Subukan yung tanungin yung mga born again. Ligtas ka na ba? Ligtas na! Diba? Yung mga ibang reliyon, ligtas ka na ba? Ligtas na! Iglesia ni Cristo, tanungin mo, ligtas ka na ba? Kami nga ang ligtas! Katoliko, tanungin mo, ligtas ka na ba? Alam niyo, nakakalungkot tayo mga Katoliko. Alam niyo kung bakit? Kasi kung saan-saan natin hinahanap yung kaligtasan. Buti nga wala, ito may bata. Minsan may kinausap akong bata. Sinong tagapagligtas mo? Sabi niya sa akin, si Superman. Sabi ko, si Superman ang tagapagligtas mo? Eh, napakatanga nun. Alam niyo kung bakit tanga si Superman? Nagpantalon muna bago mag-brief. Kaya niyo yun? Mauuna yung pang-ilalim bago yung panglabas. Baliktad. Eh, no? Gets nyo? Ha? O yung iba, ito walang personalan. Ako nalulungkot ako sa mga Katoliko na nagpapapaniwala pa, napakatanda na, nagpapapaniwala pa yung mga di naman dapat paniwalaan. Katulad ng ano? Mga pamahiin. Iilagay mo. Totoo hindi? Di ba ang katanda na naniniwala pa rin Hindi ang alam kung pamahiin? nasaan. Ito, bato-bato sa langit ang tamaan, buti nga. Di ba pag may patay? Ano? Bawal daw maligo pag may patay. Ano kaya amoy ni Imelda Marcos ang tagal-ibinurong ni Marcos kung di siya naligo? Ano ba ang pamahiin nyo dito sa Bagong Ilog pag may patay? Bawal magwalis! Naalala ko nung nakaburol yung tatay ko. Sabi nung nanay ko, bawal magwalis. Ako ma, si Papa nung nabubuhay pa, laging nagwawalis. Pagka ko di tayo nagwalis at nakita niyang marumi na to, baka bumangon at siyang magwalis. Anong connection ng pagwawalis? Marumi, magwalis ka? Totoo hindi?
Ano pa? Ano po? Bawal daw gulay na gumagapang? Bakit daw? Alam mo, ang nagsasabi nun yung di kumakain ng mga ampalaya. Para karni ang yanda mo. Ano connect yun? Ha? O eto na lang, pag ilalabas na yung patay. Dito sa inyo sa Pasig, anong dapat una? Paa o ulo? O, tikita mo. May nagsasabing paa, may nagsasabing ulo. Parehas naman kayo taga bagong ilog. Paano kung itong dalawang to nakipaglibing? Ilalabas na una yung paa, sasabihin na, ulo. Iikutin mo yung bangkay para ulo yung masunod. Pag ilalabas yung ulo, kukontrahin sa paa. Para matapos yung pagtatalo, pinatayo yung bangkay, lumabas na katayo, para sabay yung ulo sa kayong paa. Pamahingin. Huwag daw ibubunggo yung kabaong. Tama? Bakit daw? Dahil may susunod. Kung ako ang may-ari ng funeraria, magbubuluntir ako, akong magbubuhat. Bakit? Ibubunggo ko ng ibubunggo para marami akong servisyohan. Ganun lang pala kadaling bumatay. Amen? Oh. Pero mo yung mga ganun. Tapos, sa sementeryo, nag-iiyakan, wag mo kaming iwanan, wag mo kaming iwanan. Wag daw! Wag daw! Iwanan. Mamaya bubuhatin yung mga batang maliliit itatawid. Wag ka nang babalik, wag ka nang babalik, wag ka nang babalik. Ayaw mong paalisin, ayaw mong babalikin. Saan mo pa pupuntahin? Patay na binigyan mo pa ng trabaho at binigyan mo pa ng problema. Paalis na lang ng sementeryo, may paniniwala pa. Walang lilingon ha, walang lilingon. Paano kung naiwan mo yung apo mong maliit? Di mo liningon. Atrasan mo na lang. Apo, halika na apo at bawal lumingon. Nakakalungkot. Akala natin yung mga ganong bagay maliligtas tayo. Hindi! Kaya tayo pinagtatawanan ng ibang relihiyon. Kung ano-anong pinapaniwala na di man na dapat paniwalaan. May mga paniniwala pang pag magpapatayo ng bahay. Huwag daw ilalagay yung pinto sa tapat ng hagdanan. Saan ilalagay? Sa gilid ng hagdan. Kaya ang pinto mo sa kapitbahay mo. Kasi magkalikit kayo eh. Alam nyo, kung ano-anong pinapaniwala. Sabi ko nga kung ako magkapera at magpapatayo ng bahay, kasi nagpapafungsoy pa yung iba eh.